Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 11. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 24 versikulo 1 hanggang 67. Ngayon, matanda na si Abraham at pinagpala ni Yahweh si Abraham sa lahat ng mga bagay. Sinabi ni Abraham sa kanyang lingkod, ang pinakamatanda sa kanyang sambahayan, ang kanyang katiwala sa lahat ng pag-aari niya, ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at pasusumpain kita kay Yahweh, ang Diyos ng langit at ang Diyos ng lupa, na hindi ka kukuha ng asawa para sa aking anak na lalaki mula sa mga anak na babae ng mga Kananiyo, kung saan ako nanahan. Ngunit pumunta ka sa aking bansa at sa aking mga kamag-anak at kumuha ng isang asawa para sa aking anak na si Isaac. Sinabi ng lingkod sa kanya, paano kung hindi pamayag na sumama sa akin ang babae papunta sa lupaing ito? Dapat ko bang dalhin pabalik ang iyong anak sa lupain kung saan ka nanggaling? Sinabi ni Abraham sa kanya, tiyakin mong hindi mo dadalhin ang aking anak pabalik doon. Si Yahweh, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin mula sa tahanan ng aking ama at mula sa lupain ng aking mga kamag-anak, siya na taimtim na nangako sa aking, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong supling, ipapadala niya ang kanyang anghel para manguna sa iyo, at kukuha ka ng asawa para sa aking anak mula roon. Ngunit kung hindi papayag ang babae na sumunod sa iyo, kung gayon magiging malaya ka mula sa kasunduan kong ito. Huwag mo lang dalhin pabalik doon ang aking anak. Kaya niligay ng lingkod ni Abraham ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ng kanyang among si Abraham at nanumpa sa kanya patungkol sa bagay na ito. Kinuha ng lingkod ang 10 kamelyo ng kanyang amo at umalis. Nagdala rin siya ng lahat ng uri ng mga regalo mula sa kanyang amo. Umalis siya at pumunta sa rehiyon ng Aram Naharaim, sa syudad ni Nahor. Pinaluhod niya ang mga kamelyo sa gilid ng balon ng tubig sa labas ng syudad. Gabi na iyon, ang oras na lumalabas ang mga babae upang sumalok ng tubig. Pagkatapos sinabi niya, Yahweh, Diyos ng aking among si Abraham, bigyan mo ako ngayon ng tagumpay at ipakita ang iyong tipan ng katapatan sa aking among si Abraham. Masdan, narito akong nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at dumarating ang mga babaeng anak ng mga tao ng syudad upang sumalok ng tubig. Ganito nawa ang mangyari. Kapag sabihin ko sa isang dalaga, pakiusap ibaba mo ang iyong pitsyel upang makainom ako, at sabihin niya sa akin, uminom ka, at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, pagkatapos ay hayaang siya na nga ang babaeng iyong itinakda para sa iyong lingkod na si Isaac. Sa pamamagitan nito malalaman kung nagpakita ka ng tipan ng katapatan sa aking amo. Nangyari na bago pa man siya natapos sa pagsasalita, masdan, lumabas si Rebecca na may dalang pitsyel ng tubig sa kanyang balikat. Ipinanganak si Rebecca kay Bethuel na lalaking anak ni Milka, na asawa ni Nahor, na lalaking kapatid ni Abraham. Ang dalaga ay napakaganda at isang birhen. Wala pang lalaki ang sumiping sa kanya. Pumunta ang babae sa bukal at pinuno ang kanyang pitsyel, at umahan. Tumakbo ang lingkod upang salubungin siya at sinabing, pakiusap bigyan mo ako ng kaunting inuming tubig mula sa iyong pitsyel. Sinabi niya, uminom ka, aking amo, at agad niyang ibinaba ang pitsyel na nasa kanyang kamay, at pinainom siya. Nang natapos niya siyang painumin, sinabi niya, salok din ako ng tubig para sa iyong mga kamelyo, hanggang sa makainom na ang lahat. Kaya nagmadali siya at ibinuhos ang laman ng kanyang pitsyel papunta sa inuman ng mga hayop, at tumakbong muli patungo sa balon upang sumalok ng tubig, at sumalok ng tubig para sa lahat ng kanyang mga kamelyo. Tahimik na pinanood siya ng lalaki upang makita kung pinagpala ni Yahweh ang kanyang paglalakbay o hindi. Nang natapos sa pag-inom ang mga kamelyo, inilabas ng lalaki ang isang gintong singsing sa ilong na tumitimbang ng kalahating siklo, at 2 gintong pulse eres para sa kanyang mga braso na tumitimbang ng 10 siklo at nagtanong, kaninong anak ka? Pakiusap sabihin mo sa akin, mayroon bang silid ang bahay ng ama mo na maaari naming pagpalipasan ng gabi? Sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel na lalaking anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, marami kami ng kapwa-dayami at pagkain ng hayop, at may silid din para kayo magpalipas ng gabi.
Pagkatapos yumuko ang lalaki at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, pagpalain si Yahweh, ang Diyos ng aking among si Abraham, na hindi pinabayaan ang kanyang tipan ng katapatan at kanyang pagiging mapagkakatiwalaan patungo sa aking amo. Para sa akin, tuwiran akong pinangunahan ni Yahweh sa bahay ng mga kamag-anak ng aking amo. Pagkatapos tumakbo ang dalaga at sinabi sa sambahayan ng kanyang ina ang tungkol sa lahat ng bagay na ito. Ngayon si Rebecca ay mayroong isang kapatid na lalaki, at ang pangalan niya ay Laban. Tumakbo si Laban papunta sa lalaki na naroon sa labas sa daan sa tabi ng bukal. Nang nakita niya ang singsing sa ilong at ang mga pulse ears na nasa kamay ng kanyang kapatid na babae, at nang narinig niya ang mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid, ito ang sinabi ng lalaki sa akin, pumunta siya sa lalaki, at masdan, nakatayo siya sa tabi ng mga kamelyong nasa bukal. At sinabi ni Laban, halika, ikaw na pinagpala ni Yahweh. Bakit ka nakatayo riyan sa labas? Inihanda ko ang bahay, at isang lugar para sa mga kamelyo. Kaya pumunta ang lalaki sa bahay at diniskargahan niya ng mga kamelyo. Binigyan ang mga kamelyo ng dayami at pagkain ng hayop, naglaan ng tubig upang hugasan ang kanyang mga paa at ang mga paa ng mga lalaking kasama niya. Naglapag sila ng pagkain sa harapan niya upang kainin, ngunit sinabi niya, hindi ako kakain hanggang sa masabi ko ang kailangan kong sabihin. Kaya sinabi ni Laban, magsalita ka. Sinabi niya, lingkod ako ni Abraham. Pinagpala ng lubos ni Yahweh ang aking amo at naging dakila siya. Binigyan siya ng mga kawan at mga pangkat ng hayop, pilak at ginto, mga lingkod na lalaki at mga lingkod na babae, at mga kamelyo at mga asno. Si Sara, ang asawa ng aking amo, ay nagsilang ng isang anak na lalaki sa aking amo nang siya ay matanda na, at ibinigay niya ang lahat ng kanyang mga arya-arian sa kanya. Pinanumpa ako ng aking amo, nagsasabing, hindi ka dapat kumuha ng isang asawa para aking anak mula sa mga babaeng anak ng mga Kananiyo, sa lupaing ginagawa kong tahanan. Sa halip, dapat kang pumunta sa pamilya ng aking ama, at sa aking mga kamag-anak, at kumuha ng isang asawa para sa aking anak. Sinabi ko sa aking amo, baka hindi susunod sa akin ang babae. Ngunit sinabi niya sa akin, si Yahweh, na aking sinusunod, ay magpapadala ng kanyang anghel na makakasama mo at siya ay papatnubayan ang landas mo, upang makakakuha ka ng isang asawa para sa aking anak mula sa aking mga kamag-anak at mula sa linya na pamilya ng aking ama. Ngunit magiging malaya ka lamang mula sa aking tagubilin kung darating ka sa aking mga kamag-anak at hindi nila siya ibibigay sa iyo. Sa gayon magiging malaya ka mula sa aking kasunduan. Kaya dumating ako ngayon sa bukal, at sinabi, O Yahweh, Diyos ng aking among si Abraham, pakiusap, kung tunay na nais mong magtagumpay ang aking paglalakbay, narito ako, nakatayo sa gilid ng bukal ng tubig, hayaang ang babaeng lumabas para sumalok ng tubig, ang babaeng sasabihan kong, pakiusap bigyan mo ako ng kaunting tubig mula sa iyong pitsil upang inumin, ang babaeng magsasabi sa akin, uminom ka, at sisalok din ako ng tubig para sa iyong mga kamelyo, hayaang siya na nga ang babaeng pinili mo, Yahweh, para sa anak ng aking amo. Bago pa man ako natapos mangusap sa aking puso, masdan, lumabas si Rebecca dala ang pitsil na pasan sa kanyang balikat at bumaba patungong bukal at sumalok ng tubig. Kaya sinabi ko sa kanya, pakiusap bigyan mo ako ng maiinom. Agad niyang ibinaba ang kanyang pitsil mula sa kanyang balikat at nagsabing, uminom ka, at bibigyan ko rin ng tubig ang iyong mga kamelyo. Kaya uminom ako, at pinainom niya rin ang mga kamelyo. Tinanong ko siya at sinabing, kaninong anak ka? Sinabi niya, ang babaeng anak ni Bethuel, na lalaking anak ni Nahor, na isinilang ni Milcah sa kanya. Pagkatapos inilagay ko ang singsing sa kanyang ilong at ang pulse ears sa kanyang mga braso. Pagkatapos lumuhad ako at sinamba si Yahweh, at pinagpala si Yahweh, ang Diyos ng aking among si Abraham, ang siyang nanguna sa akin sa tamang landas upang matagpuan ang babaeng anak ng kamag-anak ng aking amo para sa kanyang anak. Kaya ngayon, kung handa kayong pakitunguhan ng aking amo ng pampamilyang katapatan at pagtitiwala, sabihin ninyo sa akin. Ngunit kung hindi, sabihin ninyo sa akin,
upang lumiko ako sa kanang kamay, o sa kaliwa. Pagkatapos sumagot si Laban at Bethuel at sinabing, ang bagay na ito ay nagmula kay Yahweh, hindi kami makapagsasabi sa iyo ng masama o mabuti. Masdan, nasa harapan mo si Rebecca. Dalhin mo siya at humayo, upang siya ay maging asawa ng anak ng iyong amo, gaya ng sinabi ni Yahweh. Nang narinig ng lingkod ni Abraham ang lahat ng kanilang mga salita, iniyuko niya pababa ang kanyang sarili sa lupa kay Yahweh. Inilabas ng lingkod ang mga kagamitang pilak at mga kagamitang ginto, at damit, at binigay ang mga ito kay Rebecca. Nagbigay din siya ng mga mamahaling regalo sa kapatid niyang lalaki at sa kanyang ina. Pagkatapos kumain at uminom siya at ang mga lalaking kasama niya, nanatili sila roon magdamag, at nang bumangon sila sa umaga, sinabi niya, ipadala na ninyo ako sa aking amo. Sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina, hayaan mo munang manatili kasama namin ang dalaga ng mga ilang araw pa, kahit 10. Pagkatapos niyan maaari na siyang umalis. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong hadlangan, yamang pinagpala ni Yahweh ang aking landas. Ipadala na ninyo ako sa aking landas upang makapunta sa aking amo. Sinabi nila, tatawagin namin ang dalaga at tatanungin siya. Kaya tinawag nila si Rebecca at tinanong siya, sasama ka ba sa lalaking ito? Sumagot siya, sasama ako. Kaya pinadala nila ang kanilang kapatid na si Rebecca, kasama ang kanyang babaeng lingkod, sa kanyang paglalakbay kasama ang lingkod ni Abraham at kanyang mga kasamahang lalaki. Pinagpala nila si Rebecca, at sinabi sa kanya, aming kapatid, nawa maging ina ka ng mga libo-libo ng 10,000, at nawa ang iyong mga kaapu-apuhan ay ang kininang tarangkahan ng mga galit sa kanila. Pagkatapos tumayo si Rebecca, at siya at ang kanyang mga lingkod na babae ay sumakay sa mga kamelyo, at sumunod sa lalaki. Kaya kinuha ng lingkod si Rebecca, at lumakad na sa kanyang landas. Ngayon naninirahan si Isaac sa Negev, at kababalik lang galing Beer-Lahai. Lumabas si Isaac upang magnilay. Isinalaysay ng lingkod kay Isaac ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebecca sa loob tolda ng kanyang inang si Sara at kinuha si Rebecca, at siya ay naging kanyang asawa, at siya ay minahal niya. Kaya naginhawahan si Isaac matapos ang kamatayan ng kanyang ina. Bagong tipan. Matthew 14 minuto pasado alas 9:38. Pagkatapos ay pumunta ang mga alagad ni Juan sa kanya at sinabi, bakit kami at ang mga pariso ay madalas na nag-aayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno? Sinabi ni Jesus sa kanila, malungkot ba ang mga panauhin habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Ngunit darating ang mga araw na kukunin na sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Pagkatapos ay pumunta ang mga alagad ni Juan sa kanya at sinabi, bakit kami at ang mga pariso ay madalas na nag-aayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno? Sinabi ni Jesus sa kanila, malungkot ba ang mga panauhin habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Ngunit darating ang mga araw na kukunin na sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Walang tao ang maglalagay ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat pupunitin lamang ng tagpi ang bagong damit, at gagawa lamang ito ng mas malalang punit. Ni walang taong maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kung ito ay gagawin, paputok ang sisidlang balat at matatapon lang ang alak, at ang sisidlang balat ay masisira. Sa halip, ilalagay nila ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at pareho silang magtatagal. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito sa kanila, masdan ito, dumating ang isang opisyal at lumuhad sa kanya. At nagsabi, kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit sumama ka at aipatong mo ang iyong kamay sa kanya,
at siya ay mabubuhay. Pagkatapos ay tumayo si Jesus at sumunod sa kanya, at ganoon din ang ginawa ng kanyang mga alagad. Masdan ito, may isang babae na dinudugo ng malala sa loob ng 12 taon ang lumapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang leleyan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Ngunit lumingon si Jesus at nakita siya at sinabi, "Anak, magpakatatag ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At agad na gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng opisyal, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang mga tao na gumagawa ng matinding ingay. Sinabi niya, "Umalis kayo, sapagkat hindi patay ang babae kundi natutulog lamang." Ngunit siya ay pinagtawanan nila ng may pangungutya. Noong napalabas na ang mga tao, pumasok siya sa silid at hinawakan niya ito sa kamay at ang batang babae ay bumangon. Ang balita tungkol dito ay kumalat sa buong rehiyon na iyon. Habang papalayo si Jesus mula roon, 2 bulag na lalaki ang sumunod sa kanya. Patuloy silang sumisigaw at nagsasabi, "Maawa ka sa amin, anak ni David." Nang dumating si Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." At hinawakan ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, "Tiyakin ninyo na walang makakaalam tungkol dito." Ngunit lumabas ang 2 lalaki at ikinalat ang balitang ito sa buong rehiyon. Habang papalayo ang 2 lalaki, masdan ito, isang lalaking pipi na sinapian ng demonyo ang dinala kay Jesus. Nang mapalayas na ang demonyo, ang lalaking pipi ay nakapagsalita. Ang mga tao ay namangha at nagsabi, "Kailanman ay hindi pa ito nakita sa Israel." Ngunit sinabi ng mga Pariso, sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo, siya ay nakapagpapalayas ng mga demonyo. Pumunta si Jesus sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Nagpatuloy siyang nagtuturo sa kanilang mga sinagoga, ipinangangaral ang mabuting balita ng kaharian, at pinapagaling niya ang lahat ng mga uri ng karamdaman at ang lahat ng uri ng sakit. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, dahil sila ay naguguluhan at pinanghihinaan ng loob. Para silang tupang walang pastol. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Marami ang aanihin ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya madaliin ninyong ay dalangin sa Panginoon ng pag-aani, upang makapagpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan." Mga awit, Psalm 8:1-9. Yahweh aming Panginoon, kahanga-hanga ang pangalan mo sa buong mundo, hinahayag mo ang iyong kaluwalhatian sa kalangitan. Mula sa mga bibig ng mga bata at sanggol ay lumikha ka ng papuri dahil sa mga kaaway mo, para patahimikin ang kaaway at ang tagapaghiganti. Kapag tumitingin ako sa iyong mga kalangitan, na ginawa ng iyong mga daliri, ang buwan at mga tala, na nilagay mo sa lugar, ano ang halaga ng sangkatauhan na pinapansin mo sila, o ang mga tao na pinapakinggan sila? Gayunpaman ginawa mo sila ng mababa ng kaunti kaysa sa mga nilalang sa kalangitan at kinoronahan sila ng may kaluwalhatian at karangalan. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng ginawa ng iyong mga kamay, niligay mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, lahat ng mga tupa at mga baka, at kahit ang mga hayop ng bukid, ang mga ibon ng langit, at ang mga isda ng dagat, lahat ng dumadaan sa mga agos ng dagat. Yahweh aming Panginoon, kahanga-hanga ang pangalan mo sa buong mundo. Matapat na Ama, nakikita namin ang iyong kamay na gumagawa sa pag-oorkestra ng mga pangyayari para sa iyong mga layunin at pagprotekta sa iyong bayan sa bawat pagsubok. Habang kami ay nagmumuni-muni sa halaga ng pagiging alagad at sa pangako ng pahinga para sa mga pagod, tulungan mo kaming pasanin ang iyong pamatok at matuto mula sa iyo. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang mga puso na kinikilala ang aming pangangailangan sa iyo at matibay na pananampalataya na tumatangging sumuko.
Nawa kami ay makahanap ng aming pagkakakilanlan kay Kristo lamang at mamuhay bilang mga sugo ng iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.